Sa pagtawid sa bughaw na kabundukan, may isang himig na matagal nang inaawit sa aming barangay sa Pilipinas nang walang nakakaalam ng kahulugan nito. Sino ang mag-aakala na ang maikling awiting ito ay lubos na magpapabago sa kapalaran ng isang mahirap na dalaga? Ngayon, mahigit 100,000 kabataang Asyano ang nagnanais makarating sa Bekistan. Ngunit ang paglalakbay ni Maya ay hindi lamang para maging isang overseas Filipino worker, OFW. Yakap-yakap niya ang isang lumang piraso ng tela at ang huling habilin ng kanyang lola Isay. Balang araw, malalaman mo kung ano ito. Ilang buwan pa lang siya sa Bekistan, isang hindi inaasahang kataga ang iniukol sa kanya. Hindi ka dayuhan, ikaw ay pamilya namin na nawala 60 taon na. Ang nakalipas, sa isang banyagang lupain kung saan hindi niya maintindihan ang wika, isang dugong ugnayan ang muling nagkonekta sa loob ng 70 taon. Isang kahangahangang kuwento ng pagbabalik ng isang Bekistani-Pilipina na hindi mo matitiis na mapaluha. Ngayon, ikukuwento ko sa inyo ang buong salaysay. Naguunahan ang mga kabataan mula sa iba't ibang parte ng Asya sa mga paliparan ng Bekistan. Ang lagnat ng pagpunta sa Bekistan ay lumampas na sa 100,000, ikinagulat maging ng gobyerno ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, malaking commotion ang nararanasan sa buong Asya dahil sa mga kabataang pumipili sa Bekistan. Sa taong 200 kanaputusa, tinatayang nasa 4,000 daang mga Asyano na naninirahan sa Bekistan. Sinasabing umabot na sa 90,000 ang bilang ng mga nakakuha ng Bekistani citizenship. Ang populasyon ng Asya ay tila umaagos papunta sa Bekistan. Ipinanganak ako sa Pilipinas, ngunit isinilang akong muli sa Bekistan. Maraming kabataan ang nagsasabing natagpuan nila sa Bekistan ang kinabukasang hindi nila nakita sa sarili nilang bansa. Isang Bekistani-Pilipina ang naging usap-usapan dahil nagdesisyon siyang pumunta sa Bekistan batay lamang sa isang lumang awit na itinuro sa kanya ng kanyang lola. Ang nakakaantig na kuwentong ito na sumikat sa Pilipinas at nagpabilis sa migrasyon papuntang Bekistan ang kahangahangang nakakaantig na totoong kuwento ay ilalahad na ngayon. Bago magsimula ang kwento, hinihiling ko po ang inyong like at subscribe upang maging inspirasyon sa paggawa ng iba pang nilalaman. Nagpapasalamat ako sa lahat ng taga-subaybay na kasama ko. At nais kong batiin kayo ng maligaya at malusog na pagtatapos ng taon. Kung sumusuporta kayo sa Bekistan, mangyaring mag-iwan ng mabuhay, Bekistan, sa section ng komento. Kumusta? Ako si Maya. Gumagamit ako ngayon ng Bekistani na pangalan. Ngunit ilang taon pa lang ang nakalipas. Isa lang akong ordinaryong babae na nagbebenta ng gulay sa isang maliit na palengke sa probinsya ng Pilipinas. Nagpapakahirap araw-araw. Hindi. Marahil ay malabis pa nga ang salitang ordinaryo. Napakahirap talaga ng pamilya namin. 4:00 ng umaga, gumigising na ako at nagtutungo sa palengke. Kailangan kong makipag-agawan sa ibang tindero para makakuha ng puwesto sa sulok ng palengke. Bitbit ang lumang kariton na puno ng kamatis, pipino, at carrots. Kung hindi ako makakuha ng pwesto, para na ring nasira ang buong araw ng negosyo. Karaniwan na sa mga mamimili ang tumawad. Gusto nilang mas mura ng kahit ₱1, kaya't nagbibigay sila ng lahat ng uri ng dahilan. At ang magagawa ko lang ay ngumiti at tanggapin ito. Buong araw akong nakatayo, namamaga ang aking mga paa, ngunit wala akong panahon para umupo. Kung magpapabaya ako ng kaunti, kukunin ng ibang tindero ang aking mga customer. Sa paglubog ng araw, nililigpit ko ang mga natirang gulay. Ang mga bulok ay kailangang itapon, at ang mga maayos pa ay itinatabi para sa susunod na araw. Ang pag-uwi ay laging mabigat. Ang perang hawak ko ay sapat lang para sa isang beses na pagkain ng pamilya. Ang bahay namin ay kalahating oras na lakad mula sa palengke. Ito ay isang lumang bahay na may tisa na may bitak. At karaniwan nang tumutulo ang tubig mula sa bubong kapag umuulan. Madalas ding walang kuryente sa buong araw. At kailangan naming umigib ng tubig mula sa poso ng komunidad.
Nagtatrabaho si tatay bilang construction worker araw-araw. Ngunit lalong dumadalas ang mga araw na hindi niya magawa dahil sa sakit sa likod. Kailangan ng pera para makapunta sa ospital. Ngunit kapag nagtatrabaho siya para kumita ng pera, lalo lang lumalala ang kanyang sakit. Si nanay naman ay nagpapakahirap sa bahay. Nagkukumpuni ng damit ng mga kapitbahay para lang makatulong sa gastusin. Karaniwan na ang matulog habang naririnig ang tunog ng sewing machine hanggang gabi. May pangarap ako. Gusto kong mag-aral sa kolehiyo. Gusto kong kumuha ng kursong business management at magkaroon ng sarili kong disenteng tindahan balang araw. Ngunit ang katotohanan ay malupit. Ang matrikula sa kolehiyo ay mas malaki pa sa isang taong kita ng aming pamilya. At kahit pumasa ako, wala akong paraan para makapag-aral. Isa-isa. Umalis ang aking mga kaibigan, nag-asawa, at bumuo ng sarili nilang pamilya sa edad na 1-6. Madalas akong sinasabihan na mag-asawa na. Ngunit anong saysay ng pag-aasawa sa isa pang mahirap na pamilya? Gusto ko lang makatakas sa buhay na ito. Gusto kong makahanap ng paraan para mabago ang buhay ng aking pamilya sa anumang paraan. Sa kalagitnaan ng lahat ng ito, ang tanging aliw ko ay ang alaala ng aking lola Isay. Namatay siya noong ako ay 15 taong gulang. Ngunit madalas siyang kumakanta ng isang kakaibang kanta noong nabubuhay pa siya. Hindi ito Tagalog. Hindi ito Ingles. At sa pakikinig ay tila ito isang di kilalang wika. Hindi ko matandaan ng eksakto ang mga salita, ngunit ang himig ay nanatiling buhay sa aking isipan. Tuwing kinakanta niya iyon, tumutulo ang luha sa kanyang mga mata, kahit bata pa ako. Dama ko na awit iyon ng pangungulila. Para bang gusto niyang umuwi sa isang lugar. Minsan, tinanong ko siya, "Lola, saan mo natutunan ang kantang iyan?" Tumitig siya sa malayo at sinabing, "Ang nanay ko ang kumanta niyan sa akin noong bata pa ako. Awit iyan mula sa napakalayong lugar." Hindi na siya nagkuwento pa. Tuwing tinatanong ko siya tungkol sa nakaraan, lagi siyang nananahimik. Bago siya namatay, tinawag niya ako at binigyan ng isang maliit na bayong, lalagyan. Sa loob ng lumang, gutay-gutay na bayong, may isang mas lumang piraso ng tela. "Maya, itabi mo ito. Darating ang araw na malalaman mo kung ano ito." Iyon ang huling salita niya. Iningatan ko ang tela na iyon hanggang ngayon, ngunit hindi ko alam kung ano ang kahulugan nito. May mga titik o simbolo na tila nakaukit dito, ngunit masyadong luma para basahin. Tuwing nahihirapan ako sa pagtitinda sa palengke, hinahawakan ko ang tela. Parang naroon pa rin ang init ng lola ko. At iyon ang nagbibigay aliw sa akin. Isang araw, nakita ko si Jenna sa palengke. Si Jenna ay kaibigan ko na nagtitinda ng prutas sa katabing pwesto, ngunit hindi siya nagpakita sa loob ng ilang buwan. Ngunit ng araw na iyon, bumalik si Jenna at siya ay lubos na nagbago. Iba na ang pananamit niya. Sa halip na lumang duster na sinusuot niya noon, nakasuot siya ng malinis na pantalon at bagong sapatos. At higit sa lahat, masigla ang kanyang mukha. Ngumiti ng maliwanag si Jenna sa tanong ko at inilabas ang kanyang smartphone. "Maya, nagpunta ako sa Bekistan. Nagtrabaho ako roon ng 6 na buwan. Tingnan mo ito." Puno ang screen ng smartphone ng mga larawan ng malalawak na greenhouse, malinis na pasilidad, at nakangiting si Jenna. "Dito, kung magtrabaho ka ng 6 na buwan, kikitain mo ang pera na kinikita natin sa loob ng 1 taon. Totoo, hindi ako nagbibiro." Seryoso ang mga mata ni Jenna. Bumalik siya matapos sumali sa seasonal worker program ng Bekistan. Ang sahod ay 5 beses ng sa Pilipinas. Libre ang pagkain at tirahan. At higit sa lahat, binabayaran sila ng eksakto sa halagang pinagkasunduan. "Nakakapagsalita ka ba ng Bekistani?" tanong ko. Umiling si Jenna. "Hindi. Hindi rin ako nakakapagsalita. Pero ang trabaho sa bukid, kahit hindi mo alam ang wika, matututunan mo. Kailangan mo lang gayahin at matulungin sila sa pagtuturo." Nang gabing iyon, hindi ako makatulog.
Ang mga larawan na ipinakita ni Jenna ay patuloy na gumugulo sa aking isipan. Kung totoo na makakakuha ako ng isang taong kita sa loob ng 6 na buwan, magkakaroon ako ng pera para sa ospital ni tatay. Nagbigay ito ng pag-asa na baka magbago ang buhay ko kahit paano. Ngunit kasabay nito, sumiklab din ang takot. Isang bansang hindi ko pa napuntahan. Isang lugar kung saan hindi ko naiintindihan ang wika. Makakayanan ko ba? Inilabas ko ang tela ng aking lola at tinitigan iyon. Tahimik kong inawit ang awit ng aking lola. Tawirin ang bughaw na bundok sa aking baryo. Sa hindi malamang dahilan, nagbigay sa akin ng lakas ang pagkanta ng awiting iyon. Parang naglakbay din ang lola ko noong bata pa siya, sabi ni tatay. Bata pa si Lola Isay, nang dumating sila rito kasama ang kanyang pamilya mula sa napakalayong lugar. Kung ganoon, baka kaya ko rin. Kinabukasan, nagdesisyon ako. Kinontak ko si Jenna at nagtanong ng detalyado tungkol sa seasonal worker program. Paano mag-apply, anong mga dokumento ang kailangan, at magkano ang gastos. Matityagang itinuro sa akin ni Jenna ang bawat hakbang. Pumunta ka lang sa municipal hall ng probinsya. May announcement doon. Mag-apply ka. Basta kumpleto ang dokumento mo, makakapasa ka. Agad akong nagtungo sa municipal hall ng probinsya. May announcement nga ng Bekistani seasonal worker na nakapaskil sa bulletin board. Tumaas ang tibok ng puso ko nang makita ang halaga ng suweldo na nakasulat sa malalaking letra. Ito na ang tsansa na dumating sa akin. Isang tsansa na hindi ko pwedeng palampasin. Kinuha ko ang flyer at umuwi. Hindi mapakalma ang nag-aalalang puso. Sa kusina, sinimulan kong sabihin ng maingat sa aking nanay na naghahanda ng hapunan. Nanay, gusto kong pumunta sa Bekistan. 6 na buwan lang ako magtatrabaho. Magkakaroon tayo ng pera para sa ospital ni tatay. Huminto ang nanay ko. Tumingala si tatay na nakaupo sa harap ng makinilya. Bekistan! Ano ang ibig mong sabihin? Puno ng pag-aalala ang boses ni nanay. Sinabi ko ng sunod-sunod ang narinig ko kay Jenna at ang nilalaman ng flyer. Ipinaliwanag ko kung ano ang seasonal worker program, kung magkano ang kikitain, at kung gaano ito kaligtas. Ngunit umiling si nanay. Huwag, anak, paano makakapunta ang isang babae ng mag-isa sa napakalayong lugar? Hindi mo pa naiintindihan ang wika. Ang pag-aalala ni nanay ay natural lang. Natatakot din ako. Ngunit hindi ako pwedeng mabuhay sa ganitong paraan. Nanay, ayoko nang magbenta ng gulay sa palengke. Habang buhay, pakiusap, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Ang aking boses ay puno ng pagkaawa. Dahan-dahang nagsalita si tatay. Maya, naiintindihan ko ang nararamdaman mo, pero walang nakakaalam kung anong mangyayari sa iyo sa banyagang lupain. Hindi ko ito ginagawa para lang sa ospital mo, tatay. Ginagawa ko ito dahil gusto kong baguhin ang sarili kong buhay. Nanahimik ang aking mga magulang sa sinabi ko. Ang hapunan ng gabing iyon ay napuno ng mabigat na katahimikan. Kinabukasan, sinimulan ko na ang paghahanda ng mga dokumento. Passport application, medical examination, police clearance, hindi lang 1 o 2 ang kailangan. Sa Pilipinas, inabot ako ng maraming araw para lang makakuha ng isa sa mga dokumentong ito. Ang paglalakad sa iba't ibang city hall at ang pagkuha ng bawat stamp ay talagang mahirap. Ngunit hindi ako sumuko. Tuwing gabi, kinakanta ko ang awit ng lola ko, kumukuha ng lakas. Tawirin ang bughaw na bundok sa aking baryo. Uuwi ako kapag namulaklak na ang bulaklak. Ang nakapagtataka, nagbigay sa akin ng lakas ang awiting iyon. Parang sinusuportahan din ako ng lola ko. Pagkalipas ng ilang linggo, nakumpleto ko na ang lahat ng dokumento. Napagpasyahan na ang araw ng interview at kailangan kong pumunta sa Manila para magpa-interview. Ang lugar ng interview ay puno ng mga taong nangangarap ng Bekistan, tulad ko. Karamihan ay mga lalaking kabataan at iilan lang ang babae. Pumasok ako sa interview na kinakabahan. Ang interviewer ay isang Bekistani na nakakaintindi ng Tagalog.
Bakit mo gustong pumunta sa Bekistan? Gusto kong tustusan ang aking pamilya at gusto ko ring baguhin ang aking buhay. May karanasan ka ba sa pagsasaka? Nagbenta po ako ng gulay sa palengke. Wala akong karanasan sa pagsasaka. Ngunit tiwala akong matututo ako. Mas maikli ang interview kaysa sa inaasahan. Sinabihan ako na lalabas ang resulta pagkalipas ng 2 linggo. Ang 2 linggo na iyon ay talagang napakatagal. Araw-araw, chinecheck ko ang mailbox at tinititigan ang telepono. Isang umaga, dumating ang acceptance letter. Nanginginig ang aking mga kamay. Hindi ko mabuksan ng maayos ang envelope. Pumasa ka! Ang flight schedule ay sa susunod na buwan. Napasigaw ako ng hindi ko namamalayan. Nanay, tatay, pumasa ako. Doon lang umiyak ang nanay ko sa unang pagkakataon. Kahit tumutol siya, sinusuportahan din niya ang pangarap ko. Mabuti naman. Mag-iingat ka lang pagpunta mo roon. Hinawakan ni tatay ang balikat ko at sinabi, naglakbay din ang lola mo sa malayo noong bata pa siya. Magpakatatag ka, Maya. Sa sandaling narinig ko ang mga salitang iyon, uminit ang aking dibdib. Mabilis na lumipas ang paghahanda sa pag-alis. Nag-impake, nagpaalam, nagbukas ng bank account. Ang mga tao sa barangay ay nakarinig ng tsismis at isa-isa ring bumisita. Maya, magiging mayaman ka sa Bekistan, ha? Mag-iingat ka, anak. Ikaw ang pride ng barangay namin. Noong gabi bago ako umalis, nagtipon kaming lahat sa pamilya. Naghanda si nanay ng mga paborito kong pagkain. Adobo, sinigang, lumpia, mga pagkaing hindi namin karaniwang kinakain maliban sa mga okasyon. Hindi ka na makakakain ng ganitong pagkain sa Bekistan, kaya kumain ka. Sabi ni nanay habang namumula ang kanyang mga mata. Pagkatapos kumain, dahan-dahang nagsalita si tatay. Maya, bakit hindi mo bisitahin ang puntod ng lola mo? Pumayag ako. Kinabukasan, maaga akong nagpunta sa puntod ng lola ko. Matagal na akong hindi nakakadalaw, kaya't may kaunting damo. Binunot ko ang damo at pinunasan ng maayos ang lapida. Lola, pupunta ako sa Bekistan, sa lupain ng kantang inaawit mo. Pupunta ako. Umupo ako sa harap ng lapida at tahimik na inawit ang kanta ng lola ko. Tawirin ang bughaw na bundok. Sa aking baryo, uuwi ako kapag namulaklak na ang bulaklak. Umiyak ako habang kumakanta. Hindi ko alam kung bakit ako umiiyak. Hindi dahil malungkot ako, kundi dahil pakiramdam ko ay may bagong magsisimula. Maaga kaming sumakay sa kotse patungong airport. 3 oras ang biyahe mula sa probinsya patungong airport sa Manila. Walang nagsasalita sa loob ng kotse. Mahigpit na hawak ni nanay ang kamay ko. At si tatay naman ay nakatingin lang sa labas ng bintana. Pagdating namin sa airport, mas maraming tao kaysa sa inaasahan. Mga manggagawa na papuntang Bekistan. Tulad ko, kasama ang kanilang mga pamilya. Lahat sila ay may magkatulad na ekspresyon. Pag-asa na may halong pangamba. Matapos ang check-in, nagpaalam kami bago pumasok sa departure area. Nanay, huwag kang mag-alala. Babalik ako ng ligtas. Pagkatapos ng 6 na buwan, sige, mag-iingat ka. Tumawag ka madalas, anak. Hindi na napigilan ni nanay ang kanyang mga luha. Tinapik ni tatay ang balikat ko at sinabing, ang lola mo ang magbabantay sa iyo. Magpakatatag ka. Paglingon ko habang naglalakad sa departure area, kumakaway ang aking mga magulang. Hindi na ako makakabalik. Sa sandaling sumakay ako sa eroplano, parang nagbukas ang bagong kabanata. Sa buhay ko, ang kalangitan ng Pilipinas na nakikita ko sa bintana. Anong klaseng mundo ang naghihintay sa akin sa likod ng kalangitan na iyon? Kinuha ko ang tela ng lola ko mula sa bag at mahigpit na hinawakan. At sa isip ko, nangako ako. Sa lugar na pinangungulila ng aking lola, sisimulan ko ang aking bagong buhay. Babalik ako ng matagumpay. Nag-take off ang eroplano at ang tanawin sa labas ng bintana ay unti-unting lumiit. Sa wakas, naglalakbay na talaga ako. Ang aking puso ay tumibok ng malakas. Ngunit kasabay nito,
Isang kakaibang katiyakan ang lumitaw. Ang katiyakang hindi mali ang desisyon na ito. Ang katiyakan na ginagabayan ako ng awit ng aking lola. Pumikit ako sa eroplano at muling inawit ang kanta sa aking isipan. Tawirin ang bughaw na bundok sa aking baryo. Uuwi ako kapag namulaklak na ang bulaklak. Lola, papunta na ako roon. Nang lumapag ang eroplano sa airport ng Bekistan, napahinto ako sa paghinga habang nakatingin sa labas ng bintana. Kahit gabi na, puno ng ilaw ang paligid ng airport. Isang tanawin na hindi ko maiisip sa Pilipinas. Sa sandaling bumaba ako ng eroplano at pumasok sa gusali ng airport, parang nasa ibang mundo na ako. Napakataas ng kisame, at hindi mo makita ang dulo, at ang sahig ay kumikinang na parang salamin. Lahat ng tao ay nakasuot ng malinis na damit, at nagmamadaling gumagalaw. Napatulala lang ako at tumitingin sa paligid. Kahanga-hanga, nakusang bumubukas ang automatic door, at kinabahan ako nang sumakay ako sa escalator sa unang pagkakataon. Maingat akong umakyat. Nahiya ako, ngunit wala akong magawa. Kinuha ng immigration officer ang aking passport at may tinanong. Ngunit wala akong naintindihan. Kahit isang salita, ang magagawa ko lang ay yumuko at ngumiti. Buti na lang, may volunteer interpreter sa tabi ko at madaling ipinaliwanag. Seasonal worker ka, hindi ba? Saang rehiyon ka pupunta? Sa Altinkel region po, ipinaliwanag ng volunteer interpreter sa officer. At agad na inilagay ang entry stamp. Sa wakas, tumapak ako sa lupa ng Bekistan. Kinuha ko ang aking bagahe at lumabas. At nakita ko ang isang taong may hawak na placard tila mula sa farm. Nakita ko ang pangalan ko na nakasulat sa placard at lumapit. May sinabi siya sa Bekistani, ngunit wala akong naintindihan. Wala akong nagawa kundi sumunod. Pagkasakay sa bus, may iba pang manggagawa na nakasakay na mula sa iba't ibang bansa, mula sa Vietnam, Cambodia, at iba pang bansa sa Asya. Lahat sila ay mukhang pagod at hindi nag-uusap. Umandar ang bus, at talagang nagulat ako sa tanawin sa labas ng bintana. Napakalapad at napakalinis ng kalsada. Ang mga linya ng kalsada ay malinaw na nakaguhit, at ang mga streetlight ay patuloy na nakabukas. Ang mga kotse sa expressway ay gumagalaw ng maayos. Sa Pilipinas, ang kalsada ay butas-butas, at ang mga kotse ay nagmamaneho ng parang baliw. Nakakagulat din ang mga apartment complex. Ang magkakahanay na matataas na gusali na may parehong hugis ay parang eksena sa pelikula. Siguro, tumakbo kami ng halos 1 oras. Pumasok ang bus sa isang maliit na nayon at huminto sa harap ng isang farm. Dahil gabi na, hindi ko masyadong makita ang paligid. Ngunit nakita ko ang magkakahanay na greenhouse. Mukhang mas organisado kaysa sa mga farm sa Pilipinas. Isang lalaki na mukhang manager ang lumabas at sinalubong kami. Mabilis siyang nagsalita sa Bekistani, ngunit wala akong naintindihan kahit isang salita. Ang magagawa ko lang ay tumango kasama ng iba. Dinala kami sa dormitory, at mas malinis ito kaysa sa inaasahan. Isang silid na may bunk bed ang ginagamit namin ng 4 na tao. May sarili ring locker, at may komunal na toilet at shower room. Mas maganda ang kapaligiran kaysa sa bahay namin sa Pilipinas. Ngunit sa sandaling iyon, isang malaking lungkot ang bumalot sa akin. Banyagang bansa, banyagang tao, at wikang hindi ko naiintindihan. Humiga ako sa kama at tumitig sa kisame. At lumuha ako. Kaya ko ba talagang tiisin ang 6 na buwan dito? Kinuha ko ang tela ng lola ko mula sa bag at niyakap ito sa aking dibdib. At sa mahinang tinig, inawit ko ang kanta ng lola ko, tawirin ang bughaw na bundok sa aking baryo. Sa pagkanta ng awiting iyon, bahagyang kumalma ang aking puso. Maaga akong nagising kinabukasan. 5:00 pa lang ng umaga, ngunit may mga tao nang gumagalaw sa farm. Matapos ang mabilis na almusal, agad kaming nagsimulang magtrabaho. Mula ngayon, ang trabaho ko ay magtanim ng seedling ng bell pepper. Nagbigay ng demonstration ang farm manager.
Ngunit hindi ko naintindihan ang paliwanag sa wika. Sinubukan kong gayahin, ngunit nagkamali ako ng paulit-ulit. Masyadong malalim ang pagtatanim ng seedling, o masyadong mababaw, o mali ang timing. Ang mukha ng manager ay mukhang iritado. Mabilis siyang sumigaw sa Bekistani, ngunit hindi ko alam kung ano ang sinasabi niya. Ang Vietnamese worker na nagtatrabaho sa tabi ko ay kinausap ako sa Ingles. Mag-ingat ka. Nakakatakot ang taong iyon kapag nagagalit. Tumango ako at sinubukang mag-focus ng higit, ngunit dahil sa kaba, lalo lang nanginginig ang aking mga kamay. Sa lunch break lang ako nakapagpahinga. Kumuha ako ng pagkain sa kantin at umupo sa isang sulok. Marami ang ulam, ngunit karamihan ay mga pagkaing hindi ko pa nakikita. Ang umeboshi, Bekistani equivalent, kurut, dried cheese, ay sobrang asim at nahirapan akong kainin. Ang ibang mga manggagawa ay nagtitipon at kumakain, kasama ng kanilang mga kababayan. Nag-iisa lang ako. Ako lang ang taga-Pilipinas sa farm na ito. Habang kumakain, na-miss ko ang adobo ng Pilipinas. Naalala ko ang mainit na pagkaing niluto ni nanay. Nagpatuloy ang trabaho pagkatapos ng tanghalian. Ang pagyuko para magtanim ng seedling ay halos nakakaputol ng aking likod. Nagkaroon ng kalyo ang aking mga daliri at masakit ang aking mga tuhod. Ngunit, hindi ako pwedeng magpahinga. Mas mabagal ako kaysa sa iba na mabilis gumawa ng trabaho. Nang magdapit hapon, natapos ang trabaho. Umiyak ako habang nagsha-shower sa dormitory. Masakit ang aking katawan at malungkot ang aking puso at nag-alala ako kung paano ko kakayanin ang susunod na 6 na buwan. Humiga ako sa kama at kinuha ang cellphone ko. Gusto kong tawagan si nanay sa Pilipinas, ngunit pinigilan ko ang sarili ko. Sigurado akong mag-aalala siya. Sa halip, kinuha ko ulit ang tela ng lola ko at tinitigan ito. Ang mga titik na bahagyang nakikita. Ano ba talaga ang kahulugan nito? Sa ganoong paraan, lumipas ang unang mahirap na araw, ang sumunod na araw, at ang susunod pa ay pareho. Gumising ng maaga, nagtrabaho hanggang gabi, at matutulog pagbalik sa dormitory dahil sa pagod. Pagkalipas ng 1 linggo, unti-unting nakasanayan ng katawan ko. Nakasanayan ko na ring magtanim ng seedling at bahagyang nabawasan ang iritadong mukha ng manager. Ngunit ang lungkot ay nanatili. Hindi ako makakagawa ng kaibigan dahil hindi ko maintindihan ang wika. At lagi akong nag-iisa sa lunch break. Isang hapon, habang nagtatrabaho ako, may isang lalaki na pumasok sa farm. Mukha siyang nasa kalagitnaan ng 50s at may mahinahon na impresyon. Nagpalitan siya ng pagbati sa farm manager at dahan-dahang naglibot sa farm. Nang dumaan siya sa tabi ko, huminto siya at tinitigan niya ang mukha ko. Yumuko ako at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Napapansin ko ang tingin niya, ngunit patuloy niya akong tinititigan. Pagkatapos, dahan-dahan siyang nagsalita. Ikaw, Bekistani Jin ka ba? Ngayon ko lang narinig ang salitang Bekistani Jin. Kumunot ang noo ko at tiningnan siya. Wala akong naintindihan. Nagtanong ulit siya. Taga-Pilipinas ka ba? Tumango ako nang marinig ko ang salitang Pilipinas. Biglang ngumiti ang mukha niya. Aha, tama nga. Sa mukha mo pa lang, mukha kang kauri namin. Mukhang kauri ng Bekistani? Ano ang ibig niyang sabihin? Napatayo lang ako na naguguluhan. May sinabi siya sa farm manager at bumalik sa akin. Kung may oras ka sa linggo, pumunta ka sa bahay ko. Ako ang kapitan ng barangay na ito. May gusto akong ikuwento sa iyo. Mabait ang tono niya. Ngunit hindi ko alam kung ano ang eksaktong nilalaman. Ngunit naramdaman ko ang init. Matapos umalis ng kapitan, paulit-ulit na umikot sa isip ko ang mga salita niya. Ang salitang Bekistani Jin. Ang salitang mukhang kauri ng Bekistani. Ano ang ibig sabihin nito? Nang gabing iyon, kinuha ko ang cellphone ko sa dormitory at nag-search sa internet. Nag-search ako ng Bekistani Jin, balik Bekistan, at maraming impormasyon ang lumabas. Habang dahan-dahan akong nagbabasa,
Bumilis ang tibok ng puso ko. Ang Bekistani Jin ay mga inapo ng mga Bekistani na naiwan sa ibang bansa dahil sa digmaan o migrasyon. At may mga taong sa pilitang inilipat sa Central Asia noong nakaraan. At ang mga inapo nila ay naninirahan pa rin sa Pilipinas, dating Uzbekistan, Kazakhstan. Napahinto ako sa paghinga. Ang awit na kinakanta ng lola ko. Ang lihim na nakatago sa tela, na iniwan ni lola, lahat ay tila nagkokonekta. Baka inapurin ako ng Bekistani? Kinabukasan, gusto ko nang makita si Kapitan Romy. Ngunit nagpatuloy ang trabaho sa farm at halos wala akong personal na oras. Isang linggo, pagkalipas ng isang linggo, sa wakas, binigyan ako ng kalahating araw na pahinga. Pumunta ang iba pang manggagawa sa bayan o nagpahinga sa dormitory. Ngunit nagdesisyon akong puntahan ang bahay ng kapitan. Tinanong ko ang farm manager at sinabi niyang 10 minutong lakad lang. Sinabi niya sa akin na ang malaking lumang bahay ng Bekistan sa pasukan ng Nayon ay ang bahay ng kapitan. Dahan-dahan akong naglakad at malakas ang tibok ng puso ko sa hindi malamang dahilan. Pakiramdam ko, may isang mahalagang bagay na mangyayari. Nang tumayo ako sa harap ng gate ng bahay, nag-aalangan ako ng kaunti. Pagkatapos ng ilang sandali, binuksan ng kapitan ang pinto. Ay! Ikaw pala! Hinihintay kita! Tuloy. Sinalubong niya ako ng isang mainit na ngiti at bahagyang nawala ang aking kaba. Napakaganda ng hardin. Ang mga maayos na puno at ang tradisyonal na arkitektura ay maganda. Isang tanawin na hindi ko pa nakikita sa Pilipinas. Dinala ako sa sala at pinaupo at inihain ng asawa ng kapitan ang tsaa. Ito ay Bekistani tsaa. Tikman mo. Uminom ako ng mainit na tsaa. At parang natunaw ang katawan ko. Dahan-dahang nagsimulang magsalita ang kapitan. Maya, naramdaman ko agad nang makita kita. Ikaw ay Bekistani Jin, hindi ba? Sinagot ko ng totoo. Hindi ko po alam. Wala po akong gaanong alam tungkol sa lola ko. Hindi po nagkukuwento si lola tungkol sa nakaraan. Ang alam ko lang po ay taga-Pilipinas po siya. Pero sinabi niya sa akin na galing siya sa ibang lugar. Noong bata pa siya. Kumislap ang mga mata ng kapitan. Ang lola mo, hindi ba siya kumakanta ng kakaibang kanta? Sa ibang wika, hindi Bekistani o Tagalog. Nagulat ako sa sinabi niya. Opo, may kanta na madalas kantahin ng lola ko. Pwede mo bang kantahin minsan? Maingat kong inawit ang kanta ng lola ko. Tawirin ang bughaw na bundok. Sa aking baryo, uuwi ako kapag namulaklak na ang bulaklak. Sa likod ng ilog, nandoon ang bahay ko sa burol na iyon. Habang kumakanta ako, tumigas ang ekspresyon ng mag-asawang kapitan. Namula ang mga mata ng asawa ng kapitan. Ito ang kanta na kinakanta ng mga Bekistani na umalis sa kanilang bayan noong unang panahon. Dahan-dahang ipinaliwanag ng kapitan. Sinabi niyang ito ay kanta ng pangungulila sa bayan na kinanta ng mga taong hindi nakabalik pagkatapos ng digmaan dahil sa iba't ibang dahilan, lalo na ang sa likod ng ilog. Nandoon ang bahay ko sa kantang ito. Ito ay tumutukoy sa isang lumang nayon sa Altincol na gano sa orihinal. Nangilabot ako sa buong katawan ko. Ang kantang kinakanta ng lola ko. May ganito palang kahulugan na nakatago. May iniwan ba ang lola mo? Parang bakas? Kinuha ko ang tela ng lola ko mula sa bag. Maingat itong kinuha ng kapitan at sinuri ng detalyado. May mga titik dito. Ngunit masyadong malabo para makita. Kinuha ng asawa ng kapitan ang magnifying glass. Nang tiningnan gamit ang magnifying glass, nakita ang mga titik. Mukhang pangalan na nagsisimula sa Ay! Sabi ng kapitan. Aygul? Kung ganoon, baka Aygul ang pangalan ng lola mo. Tumaas ang tibok ng puso ko. Teka lang, may ipapakita ako sa iyo na litrato. Pumasok ang kapitan sa loob at nagdala ng isang lumang litrato. Ito si Lolo Gulamov Yamada Goro, na naninirahan sa nayon namin. Siya ang nagpadala ng balita mula sa Pilipinas noong 1960s sa black and white na litrato. Nakatayo ang isang matandang babae.
Noong nabubuhay siya, sinabi niya na may pamilya siyang naiwan sa Pilipinas. Lalo na, hinahanap niya ang kanyang anak na babae, si Aigul. Napahinto ako sa paghinga. Agad na tumawag ang kapitan. Kinausap niya ang officer sa village archive. Pagkalipas ng halos 10 minuto, nagpadala ng litrato sa cellphone ng kapitan. Luma itong dokumento. Family Search Registration. Gulamov. Ipinanganak noong 1920. Lugar ng kapanganakan. Bekistan, Altinköl. Pangalan ng hinahanap na pamilya. Gulamov. Aigul. Yamada. Sumiko. Aigul. Sa sandaling narinig ko ang pangalan na iyon, may lumabas sa isip ko ang sinabi ng lola ko bago siya namatay. Ang pangalan ko ay Isay, shortened name. Noon, hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit ngayon, iniisip ko na iyon ang Bekistani na pangalan ng lola ko. Kapitan! Aigul ang pangalan ng lola ko! Sabay na tumingin sa akin ang kapitan at ang asawa niya. Minsan niya lang sinabi bago siya namatay. Lumiwanag ang mukha ng kapitan. Halos sigurado na ito. Ang lola mo ang hinahanap ni Lolo Gulamov. Mahigpit na hinawakan ng asawa ng kapitan ang kamay ko. Maya, hindi ka lang isang foreign worker. Ikaw ay pamilya na namin na bumalik sa nayon. Nagbagsakan ang luha ko. Pero may mas nakakagulat na katotohanan pa. Sabi ng kapitan, nang maingat, si Lolo Gulamov, malayo siyang kamag-anak ng pamilya namin. Tiyuhin ko siya. Hindi ko maipikit ang bibig ko. Kung ganoon, magkamag-anak din tayo, kapitan. Ganoon na nga. Nagkita na ang pamilya pagkatapos ng 6 taon. Nang gabing iyon, marami kaming napag-usapan sa bahay ng kapitan. Ang kasaysayan ng Bekistani Jin, ang sakit ng sapilitang migrasyon, at ang kuwento ng maraming inapo ng Bekistani na naghahanap ng kanilang ugat. Maya, may mapipili ka na ngayon. Pwede kang mag-apply para sa Bekistani citizenship, seryosong sinabi ng kapitan. May espesyal na programa para sa Bekistani Jin. Kung mapatunayan mong Bekistani ang iyong ninuno, makukuha mo ang Bekistani citizenship. Bekistani citizenship, maging Bekistani, pero kailangan ng mga dokumento. Hindi ba? Ang awit ng lola mo, ang tela, at ang family search registration na dokumento. Sapat na iyan para maging ebidensiya. Tutulungan kita. Nang gabing iyon, pabalik sa dormitory, tumingala ako sa kalangitan na puno ng bituin. Lola, narito ako sa lupaing pinangungulila mo. Tumawag ako sa aking mga magulang sa Pilipinas pagbalik sa bahay. Sinabi ko ng sunod-sunod ang nangyari ngayon. Umiyak si nanay. Kaya pala, buong buhay niya, kinakanta niya ang awit na iyon, anak. Nanay, mag-apply ako para sa Bekistani citizenship. Gusto kong tuparin ang pangarap ni Lola. Sige, gawin mo. Siguradong tutulungan ka ng lola mo. Matapos ibaba ang telepono, kinuha ko ulit ang tela ng lola ko. Gulamov Aigul, ang tunay na pangalan ng lola ko. At nangako ako, tutuparin ko ang pangarap na hindi natupad ni Lola sa kanyang buhay. Matapos makilala ang kapitan, lubos na nagbago ang buhay ko. Sa araw, patuloy akong nagtatrabaho sa farm. Nagtatanim at nag-aalaga ng bell pepper seedling. Ngunit sa gabi, nagfo-focus ako sa paghahanda para sa Bekistani citizenship. Talagang malaking tulong ang kapitan. Una, kinontak niya ang Bekistani Jin Association at kinuha ang listahan ng mga dokumentong kailangan para sa naturalization application. Napabuntong hininga ako nang makita ko ang mga dokumento, birth certificate, family relations certificate, birth record ng lola ko, at iba't ibang dokumento para patunayan na Bekistani Jin ako. Hindi madaling dokumento ang bawat isa. Huwag kang mag-alala. Dahan-dahan nating ihanda. Pinasigla ako ng kapitan, ngunit wala akong magawa sa kalayuan. Tumawag ako sa aking mga magulang sa Pilipinas at hiniling na hanapin ang mga dokumentong may kaugnayan sa lola ko. Sinimulan ni nanay na halughugin ang bawat sulok ng bahay. Pagkalipas ng ilang araw, may magandang balita mula kay nanay.
Maya, nakakita ako ng lumang dokumento ng lola mo. Nakasulat sa Ingles, Cyrillic, pero mukhang may kaugnayan sa kapanganakan. Tumibok ang puso ko. Nanay, kunan mo ng litrato at ipadala agad. Agad na ipinadala ang litrato. May nakasulat sa luma, dilaw na papel, na may typewriter ng Pilipinas, Soviet. Ipinakita ko ang litrato sa kapitan at humingi siya ng tulong sa isang kakilala na nakakaintindi ng Ingles, Cyrillic, para sa translation. Nakakagulat ang resulta ng translation. Ipinanganak noong 1920, lugar ng kapanganakan. 1937, record ng paglilipat sa Pilipinas, Central Asia. Ito ay malinaw na ebidensiya na ipinanganak talaga ang lola ko sa Bekistan. Ngunit ang problema ay kung paano ito opisyal na mapapatunayan. Para isumite sa gobyerno ng Bekistan, kailangan itong ipanotarize at i-authenticate ang translation. Kinontak ko ang Philippine Embassy, ngunit ang sagot ay komplikado ang proseso at matagal. Aabuti ng 3 buwan, minimum. Nadismaya ako sa sinabi ng officer, ngunit hindi ako pwedeng sumuko. Pagkatapos ng trabaho sa farm, gumagawa ako ng mga dokumento hanggang gabi. Kailangan ko ring mag-aral ng wikang Bekistani, kasabay nito. Kailangan kong magkaroon ng basic Bekistani language proficiency para makapag-apply ng naturalization. Tuwing weekend, dumating ang anak ng kapitan na si Kiera Chie para turuan ako ng Bekistani. Ate Maya, magsimula tayo sa A-E-I-O-U, Bekistani alpabeto. Kakaiba sa akin ang script. Ang sistema ng pagsasama-sama ng mga titik para bumuo ng salita ay talagang mahirap sa simula. Mas pamilyar ako sa English alphabet, ngunit ang Bekistani script ay ganap na bagong mundo. Ate, huwag kang magmadali. Dahan-dahan lang. Nagsulat ako ng A-E-I-O-U ng daan-daang beses at natutunan ang mga simpleng salita. Bell pepper, kamatis, tubig, lupa. Isang araw, nagbigay ng direksyon sa akin ang farm manager sa Bekistani at nagulat siya nang narinig ko at kumilos ako. Nag-aaral ka ng Bekistani? Opo, nag-aaral po ako ng paunti-unti. Kahit na ito ang una kong pronunciation, naintindihan. Hindi ko maipaliwanag ang saya na naramdaman ko noon. Ngunit ang Bekistani Language Proficiency Test ay mas mahirap kaysa sa inaasahan. Nang kunin ko ang unang exam, naguluhan ako mula sa sandaling kinuha ko ang test paper. Masyadong mabilis ang Bekistani na naririnig sa listening evaluation. At ang reading comprehension ay puno ng mga salitang hindi ko alam. Sa writing exam, kailangan kong magsulat ng isang simpleng pagpapakilala sa sarili. Ngunit nanginginig ang aking mga kamay at naging warped ang sulat ko. Ang resulta, I failed. Umiyak ako nang makita ko ang failure notice sa halip na acceptance letter. Kaya ko ba ito? Kung hindi ko man lang kayang pumasa sa basic exam. Bumalik ako sa dormitory at humiga sa kama. Tinitigan ko ang kisame at gusto kong sumuko sa lahat. Nang sandaling iyon, tumunog ang cellphone ko. Si Kapitan Romy. Maya, nabalitaan kong bumagsak ka. Sige na anak. Patawad po, Kapitan. Masyado po akong kulang. Hindi. Sino ang nakakapasa sa isang take? Ako nga. Pangatlong take ko na bago ako pumasa sa driving test. Napatawa ako sa biro ng kapitan. Maghahanda ulit tayo. Maghahanap ako ng mas magaling na teacher para sa iyo. Huwag kang susuko. Ang phone call na iyon ang nagpatayo ulit sa akin. Kinabukasan, mas nag-aral ako ng husto. Sinimulan kong pumasok sa free Bekistani language class sa Multicultural Center na inirekomenda ng kapitan. Marami akong nakilalang foreigner doon na nag-aaral din ng Bekistani, tulad ko. Mga babaeng lumipat sa Bekistan dahil sa kasal mula sa Vietnam. Mga manggagawa mula sa Pilipinas. At mga student mula sa Cambodia. Lahat sila ay nag-aaral ng Bekistani. Dahil sa iba't ibang dahilan, bumagsak din ako ng 2 beses sa exam. Nakapasa ako sa pangatlong take. Ibinahagi ng isang Vietnamese na ate ang kanyang karanasan.
Basta huwag kang sumuko, sa huli ay makakapasa ka. Ang kanilang suporta ay malaking lakas sa akin. Pagkalipas ng 2 buwan, kinuha ko ang pangalawang exam. Ngayon, mas handa na ako. Naiintindihan ko na ang ilang pag-uusap sa listening evaluation at nababasa ko na ang mga salita sa reading comprehension kung babasahin ko ng dahan-dahan. Ngunit failed pa rin ang resulta. Kulang ako sa puntos. Kulang lang ako ng 2 puntos para sa passing score. Talagang na-frustrate ako. Nakalapit na ako. Ngunit bumagsak pa rin ako. Ngunit hindi ako sumuko sa pagkakataong ito. Ang katotohanan na kulang lang ako ng 2 puntos ay nangangahulugang halos nakarating na ako sa goal. Nag-aral ako ng mas intensive sa loob ng 1 buwan. Lalo akong nag-focus sa writing section na kulang ako. Araw-araw, nagbibigay si Kiera ng writing homework at sumusulat ako ng diary sa Bekistani araw-araw. Ngayon, nagtanim ako ng bell pepper sa farm. Maganda ang panahon. Pumunta si Kapitan. Kahit hindi maganda ang aking mga pangungusap, lalong gumanda ito habang nagsusulat ako araw-araw. Lumapit ang araw ng pangatlong exam. Sa bus papunta sa exam venue, kinuha ko ang tela ng lola ko at hinawakan ito. Lola, tulungan mo ako. Sisiguraduhin kong papasa ako at tutuparin ang pangarap mo. Nagdasal ako sa aking isipan. Mahirap pa rin ang exam, ngunit may tiwala ako sa pagkakataong ito. Ginawa ko ang lahat sa listening, reading, at writing. Pagkalipas ng 2 linggo, lumabas ang resulta. Pasado! Halos mapapasigaw ako nang makita ko ang acceptance certificate. Ito ang aking pangatlong take. Agad kong tinawagan ang kapitan. Kapitan, pumasa ako. Talaga? Congratulations, Maya. Naniwala ako sa iyo. Halika sa bahay ko mamayang gabi. Magdiwang tayo. Nang gabing iyon, nagkaroon ng maliit na pagdiriwang sa bahay ng kapitan. Ang pamilya ng kapitan, si Kiera, at maging ang mga teacher mula sa Multicultural Center ay dumating. Sabi ng kapitan, ang pagpasa sa Bekistani language test ay simula pa lamang. Ang tunay na mahirap na trabaho ay naroon pa. Matapos pumasa sa Bekistani language test, sinimulan ko ang paghahanda ng mga dokumento para sa Special Naturalization Application. Mahigpit na nakipagtulungan ang kapitan sa Bekistani Gin Association. At tinulungan ako. Ang unang hakbang ay opisyal na mapatunayan ang birth record ng lola ko. Kailangan kong bisitahin ang City Hall sa Manila nang paulit-ulit para ipanotarize ang dokumentong nahanap ng nanay ko sa Pilipinas. Salamat na lang. Tumulong ang pinsan ko sa Pilipinas. Maya, ang City Hall dito ay sobrang complicated. Pumunta ka sa ibang lugar. At kapag nandoon ka, sasabihin nilang bumalik ka sa simula. Habang naririnig ko ang reklamo ng pinsan ko, nakaramdam ako ng hiya, ngunit nagpapasalamat din. Pagkalipas ng ilang linggo, sa wakas, ipinadala ang notarized na dokumento sa Bekistan. Ang susunod ay ang proseso sa Bekistan. Binisita ko ang Immigration and Residence Management Agency at nagtanong tungkol sa Special Naturalization Application. Mabait ang officer. Ngunit habang nakikinig ako sa paliwanag, lalo itong naging komplikado. Ang special naturalization para sa Bekistani Gin ay may mas pinagaan na requirements kaysa sa general naturalization, ngunit marami pa rin kailangang patunayan. Ipinakita ng officer ang checklist, birth record ng lola, family relation certificate ko, mga dokumentong may kaugnayan sa sapilitang migrasyon, at testimony mula sa Bekistani Gin community. Mahalaga na patunayan ang family relations. Kailangan ng mga dokumento na nag-uugnay sa lola mo, nanay mo, at sa iyo. Kailangan kong kumuha ng Family Relations Certificate mula sa Pilipinas. Muling humingi ako ng tulong sa pinsan ko at naglibot siya sa iba't ibang office para kumuha ng mga dokumento. Ngunit nagkaroon ng problema. Ang mga record ng henerasyon ng lola ko ay nawala ang ilan. Sinasabing hindi na ayos na naimbak ang maraming record noong panahon ng kaguluhan. Anong gagawin ko? Nag-alala ako at sinabi ko ang sitwasyon sa kapitan. Baka pwedeng patunayan sa pamamagitan ng testimony.
humingi tayo ng testimony letter sa Bekistani Gin Association. Ayon sa mungkahi ng kapitan, kinontak namin ang Bekistani Gin Association. Naghanap ang association ng mga matatanda na Bekistani Gin na lumipat sa parehong rehiyon noong panahon ng lola ko. Isa sa kanila ang nakatanda sa lola ko. Aygul, narinig ko ang pangalan na iyan. May bata na ganoon ang pangalan sa nayon namin. Testimony ito ng isang lola na 80s na ang edad. Hindi ito sigurado, ngunit ang nilalaman na nagpapaliwanag sa sitwasyon noon ay malaking tulong. Gumawa ng opisyal na testimony letter ang association at naisama namin ito sa application. Malaki rin ang ginampanan ng kapitan. Opisyal niyang ipinakuha ang family search registration ni Lolo Gulamov mula sa village archive. Malinaw na nakasulat doon ang record ng hinahanap na anak, si Aygul Gulamov. Ang dokumento na ito ang magiging decisive evidence. Sabi ng kapitan ng may kumpiyansa, nagdesisyon din kaming isumite ang awit ng lola ko bilang ebidensiya. Kinuhaan ko ng video ang sarili ko habang inaawit ang kanta. At inilakip ang dokumento mula sa Bekistani Gin Association na nagpapaliwanag sa historical background ng awiting ito. Ang awiting ito ay inawit sa Bekistani Gin community sa Asia noong 1950s na nangungulila sa bayan ng Altinköl, Nagano. Halos 5 buwan ang lumipas bago na kumpleto ang lahat ng dokumento. Sa panahong iyon, nagpatuloy ang trabaho sa farm at nagdoble kayod ako, nagtatrabaho sa araw at gumagawa ng dokumento sa gabi. Pagod ang aking katawan, ngunit puno ng pag-asa ang aking puso. Sa wakas, nakumpleto na ang lahat ng dokumento. Isang makapal na folder na naglalaman ng ebidensiya ng aking buhay. Birth record ng lola, family relation certificate, family search registration, testimony ng Bekistani Gin Association, Bekistani language test pass, at maging ang litrato ng tela ng lola ko. Halika, isumite na natin. Sumama ang kapitan sa akin sa Immigration and Residence Management Agency. Sa sandaling isinumite ko ang mga dokumento, nag-cross ang kaba at pag-asa. Tapos na po ang application. Karaniwan, aabuti ng 3 hanggang 6 na buwan ang screening, sabi ng officer. 6 na buwan. Nagsisimula na naman ang mahabang paghihintay. Ngunit sa pagkakataong ito, may pag-asa ako dahil ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para maghanda. Paglabas ko ng office, tinapik ng kapitan ang balikat ko. Magaling, Maya. Maghintay na lang tayo. Bumalik ako sa farm at sinimulan ang aking karaniwang trabaho. Ngunit sa sulok ng aking puso, patuloy kong iniisip ang resulta ng screening. Araw-araw, chinecheck ko ang cellphone at sumisilip sa mailbox. Lumipas ang 1 buwan. 2 buwan, walang balita. Sa 3 buwan, may tumawag mula sa Immigration and Residence Management Agency. Mabilis na tumibok ang puso ko. Hello? Kayo ba si Maya Gulamov Yamada? Saya ka? Opo. Ako nga po. Kailangan namin ng karagdagang dokumento. Hindi pass o fail, kundi request para sa karagdagang dokumento. Nadismaya ako. Ngunit nangangahulugan iyon na may chance pa. Pwede po ba ninyong isumite ang litrato ng lapida ng lola ninyo? At kailangan din namin ng patunay ng residency sa Pilipinas. Muli akong humingi ng tulong sa pamilya ko sa Pilipinas. Pumunta ang pinsan ko sa puntod ng lola at kinunan ng litrato ang lapida. Ang lapida ay may nakaukit na Tagalog, Cyrillic na pangalan ng lola ko, ngunit may nakaukit ding Bekistani sa maliliit na titik. Gulamov Aygul. Umiyak ako nang matanggap ko ang litrato. Hindi nakalimutan ng lola ko ang kanyang tunay na pangalan hanggang sa kanyang huling sandali. Isumite ko ang karagdagang dokumento at naghintay ulit. Pagkalipas ng 1 buwan, muling may tumawag. Sa pagkakataong ito, schedule na ng interview. May interview kayo sa susunod na Martes, 10:00 ng umaga. Pumunta po kayo sa Immigration and Residence Management Agency. Sinimulan ko ang paghahanda para sa interview. Inayos ng kapitan at ni Kiera ang mga possible question
At tinulungan ako sa practice ng pagsagot. Bakit mo gusto ang Bekistani citizenship? Gusto kong bawiin ang ugat ng lola ko at gusto kong magsimula ng bagong buhay dito. Anong trabaho ang gusto mong gawin sa Bekistan? Gusto kong mag-aral pa ng agricultural technology at magpatakbo ng smart farming. At gusto kong tulungan ang mga inapo ng Bekistani Jean. Tulad ko, noong gabi bago ang interview, hindi ako makatulog. Kinuha ko ang tela ng lola ko at tinitigan ito ng matagal. Lola, tulungan mo ako, bukas, na maging matagumpay. Sa araw ng interview, sumama ang kapitan sa akin. Habang naghihintay sa waiting area, parang sasabog ang aking puso. Maya Gulamov, maari na po kayong pumasok. Binuksan ko ang pinto ng interview room. May 3 screener na nakaupo. Pumunta po kayo. Huwag kayong kabahan. Sagutin niyo lang ng maayos. Halos 30 minuto ang interview. Habang nakikinig sa kwento ko, namula rin ang mga mata ng mga screener, lalo na nang hilingin nilang kantahin ko ang awit ng lola ko. Tawirin ang bughaw na bundok. Sa aking baryo, uuwi ako kapag namulaklak na ang bulaklak. Nanginginig ang aking boses habang kumakanta. Salamat po. Talagang nakakaantig ang kwento ninyo, sabi ng isa sa mga screener. Pagkatapos ng interview, paglabas ko, nag-thumbs up ang kapitan. Magaling. Siguradong maganda ang resulta. Mula noon, nagsimula na naman ang oras ng paghihintay. Ngunit sa pagkakataong ito, medyo kalmado ang aking puso dahil ginawa ko ang lahat ng makakaya ko. Pagkalipas ng 3 linggo pagkatapos ng interview, araw-araw, chinecheck ko ang cellphone at sumisilip sa mailbox na naging karaniwan na. Habang nagtatrabaho ako sa bell pepper farm isang hapon, tumunog ang cellphone ko. Hindi pamilyar na numero. Nanginginig ang aking kamay habang sinasagot ang telepono. Hello? Kayo ba si Maya Gulamov? Sa Immigration and Residence Management po ito. Parang tumigil ang aking puso. Opo. Ako po. Congratulations. Inaprubahan na po ang inyong Special Naturalization Application. Sa sandaling iyon, tumigil ang mundo. Mali ba ang narinig ko? Talaga po. Opo. Approved na po. Bumisita po kayo sa susunod na linggo para kunin ang naturalization certificate. Matapos ibaba ang telepono, nanghina ang aking mga paa. Umupo ako sa lupa at umiyak. Nagulat ang Vietnamese na worker na nagtatrabaho sa tabi ko at tumakbo sa akin. Maya, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Pumasa ako. Magiging Bekistani na ako. Hindi ako makapagsalita ng maayos dahil sa pagkasabik. Agad kong tinawagan ang kapitan. Kapitan, approved na po. Talagang approved na po. Congratulations, Maya. Hintayin mo. Pupunta ako ngayon sa farm. Wala pang 30 minuto, dumating ang kapitan sa farm. Sumunod din si Kiera at ang asawa ng kapitan. Congratulations, ate! Inabot sa akin ni Kiera ang isang bouquet ng bulaklak. Ngayon, pamilya na talaga tayo. Mahigpit na hinawakan ng kapitan ang kamay ko. Nang gabing iyon, nagkaroon ng maliit na pagdiriwang sa bahay ng kapitan. Ilang matatanda sa nayon ang dumating din. Congratulations, Maya. Ngayon, tao ka na talaga sa nayon namin. Ang anak na bumalik pagkatapos ng 6 taon. Muli akong napaluha dahil sa mainit na salita ng mga matatanda. Ang hapagkainan ay puno ng mga pagkaing inihanda ng asawa ng kapitan ng buong puso. Kabilang dito, mayroong palaw-plav. Ang palaw ay pagkaing kinakain namin sa Bekistan kapag may pagdiriwang. Ipinaliwanag ng kapitan. Ngayon ang iyong pangalawang kaarawan, kaya naghanda ako ng palaw. Pangalawang kaarawan, ang mga salitang iyon ay tumimo ng malalim sa aking puso. Talagang isinilang akong muli ngayon. Tumawag din ako sa aking mga magulang sa Pilipinas. Nanay, tatay, pumasa ako. Bekistani na ako. Umiyak si nanay. Siguradong matutuwa ang lola mo. Maya, ipinagmamalaki ka namin. Nanay, kapag naging stable na ako, tatawagin ko kayo. May family invitation system daw dito sa Bekistan. Oo,
Darating din ang araw na iyon. Sa ngayon, maging malusog ka lang at mag-ingat. Matapos ibaba ang telepono, kinuha ko ang tela ng lola ko. Gulamov Aygul, ang tunay na pangalan ng lola ko. At nangako ako. Tutuparin ko ang pangarap na hindi natupad ng lola ko sa kanyang buhay. Pagkalipas ng 1 linggo, muli akong bumisita sa Immigration and Residence Management. Sa pagkakataong ito, para kunin ang Naturalization Certificate. Sumama ang buong pamilya ng kapitan sa akin. Bekistan Nationalization Certificate. Maya Gulamov. Nakasulat ang pangalan ko sa opisyal na dokumento sa Bekistani. Maya Gulamov. Ang pangalan ko na nagpatuloy sa apelyido ng lola ko. Congratulations! Ngayon, mamamayan na po kayo ng Bekistan. Nakipagkamay sa akin ang officer. Sa sandaling maghawakan ang aming mga kamay, naramdaman ko na totoo ang lahat. Ang susunod ay pumunta sa City Hall at mag-apply para sa residence card. Napagdesisyonan namin na ang address ay malapit sa farm, sa Altinkel. Pinayagan ako ng kapitan na gamitin ang isang silid sa isang maliit na gusali na pag-aari niya bilang address ko. Magpipicture po tayo. Tumingin po kayo sa harap. Kinuha ang una kong Bekistani ID card sa buhay ko. Maaari niyo na po itong kunin pagkalipas ng 2 linggo. Bumalik po kayo noon. Naramdaman ko na napakatagal ng 2 linggo. Sa wakas, dumating ang araw para kunin ang ID card. Napuno ang aking dibdib nang makuha ko ang card. Ang pangalan ko na nakasulat sa Bekistani sa tabi ng litrato, Maya Gulamov, at ang nationality designation, Bekistan. Ang maliit na card na ito, ang lubos na nagpabago sa aking buhay. Pagkalipas ng ilang araw, nagkaroon ng isang espesyal na kaganapan sa Barangay Hall. Welcome ceremony ito para sa mga bagong naturalized citizen. 5 naturalized citizen, kasama ako, ang lumahok, mga taong nagmula sa China, Vietnam, Pilipinas, at Bekistan. May nakasabit na bandila ng Bekistan sa venue. Personal na nagbigay ng welcome message ang kapitan. Kayo ngayon ay mahahalagang miyembro na ng Bekistan. Ang inyong iba't ibang background at karanasan ay lalong magpapayaman sa aming rehiyon. Ang mga salitang iyon ay talagang tumimo sa aking puso. Sa welcome ceremony, inawit ang national anthem sa harap ng bandila ng Bekistan. Pagkatapos ng kaganapan, binigyan ako ng bandila ng Bekistan bilang regalo. Ito ang una kong bandila ng Bekistan sa buhay ko. Bumalik ako sa farm dormitory at maingat itong isinabit sa dingding ng silid ko. Habang tinitingnan ko ang flag, naramdaman ko na talaga akong naging bahagi ng bansang ito. Nang gabing iyon, humiga ako sa kama at naalala ang mga lumipas na araw. Ang mga araw na nagbebenta ako ng gulay sa palengke sa Pilipinas. Ang sandaling nagdesisyon akong pumunta sa Bekistan. Ang kaba na naramdaman ko sa airport ng Bekistan. Ang mahirap na trabaho sa farm. Ang mapalad na pagkikita kay Kapitan Romy. Ang paghahanap sa lihim ng lola ko. Ang pagbagsak at pagtagumpay sa Bekistani language test. At ngayon, ang sandaling naging tunay na Bekistani ako. Lahat ay parang isang panaginip. Kinuha ko ang tela ng lola ko at niyakap ito sa aking dibdib. Lola, nagkita na tayo. Natupad ko ang pangarap na hindi mo natupad sa iyong buhay. Tumulo ang luha. Ngunit masayang luha ito sa pagkakataong ito nang pumasok ako sa farm kinabukasan. Binati ako ng aking mga kasamahan. Maya, congratulations! Ngayon, tunay ka ng Bekistani. Nag-thumbs up ang Vietnamese na worker. Nagbigay din ng pagbati ang farm manager. Ngayon, hindi ka na seasonal worker kundi isang opisyal na empleyado. Babaguhin natin ang kontrata. Nagbago ang aking status. At nagbago rin ang kondisyon ng aking trabaho. Ngayon, maaari na akong magtrabaho sa buong taon, hindi lang 6 na buwan. At tumaas ang aking sahod. Higit sa lahat, makikinabang na ako sa social insurance. Binisita ko ang bahay ng kapitan kinagabihan. Kapitan, maraming salamat po talaga. Imposible po ito kung wala kayo. Hindi, Maya. Hindi ito magagawa kung hindi ka sumuko.
At tinulungan ka ng lola mo. Ngumiti ang kapitan. Ngayon, ito na ang tunay na simula. Isipin mo kung anong buhay ang gusto mong tahakin sa Bekistan. Sa tanong na iyon, may sagot na ako. Gusto kong mag-aral pa ng agricultural technology. At balang araw, gusto kong magkaroon ng sarili kong farm. Sige, tutulungan kita. May magandang agricultural technology center sa Altinköl. Nang gabing iyon, natulog ako na nangangarap ng kinabukasan. Hindi na ako foreign worker. Ako si Maya Gulamov, isang mamamayan ng Bekistan. Isang taong bumawi sa ugat ng kanyang lola. At isang taong patungo sa isang bagong pangarap. Matapos makuha ang Bekistani citizenship, mabilis na nagbago ang buhay ko. Ang una kong ginawa ay mag-register sa Agricultural Technology Center. Sa rekomendasyon ng kapitan, bumisita ako sa Altinköl Agricultural Technology Center. Gusto kong mag-enroll sa Smart Farming Education Program. Masayang sinalubong ako ng officer. Naturalized citizen pala kayo. Welcome po. May magsisimulang program sa susunod na buwan. Sasali po ba kayo? Oo. Siyempre. Ang Smart Farming Education ay talagang isang bagong mundo. EOT sensors, automatic water supply system, humidity control device, remote management sa mobile app, advanced technology na hindi ko maiisip sa Pilipinas. Mahirap sa simula. Ngunit nakatulong ang karanasan ko sa paghawak ng mga farm tools. Hindi rin mahirap intindihin ang prinsipyo ng electronic circuit at sensor operation. Maya, mabilis kang matuto. May karanasan ka ba sa paghawak ng machine? Tanong ng instructor. Nagtrabaho po ako sa palengke sa Pilipinas, ngunit gusto ko ang machine. Masarap po mag-aral. Matapos ang 3 buwan na program, nakakuha ako ng completion certificate. Nag-enroll din ako sa mas specialized program. Maraming matututunan, tulad ng eco-friendly farming, pest control, at agricultural product distribution. Habang nag-aaral ako, naging concrete ang aking pangarap. Ang pangarap na magkaroon ng sarili kong smart farm balang araw. Ngunit sa totoo lang, ang funding para sa negosyo ang problema. Kailangan ng minimum na ilang milyong tenge, Bekistani, currency, para magsimula ng farm. Ngunit wala akong ganoong pera. Habang nag-aalala ako, nagbigay ng magandang impormasyon, ang kapitan, may subsidy program para sa mga bagong farmer. Mag-apply ka. Ito ang Agricultural Generation Talent Investment Fund na pinapatakbo ng gobyerno. Sinasabing makakakuha ako ng maximum na 1.5 milyong tenge na suporta. Ang flow ng kwento ay magkakaroon ng malaking suporta. Agad akong nagsimulang gumawa ng business plan. Gabi-gabi, nakaupo ako sa harap ng computer at gumagawa ng plan. Anong crop ang itatanim? Anong technology ang gagamitin? At paano ito ibebenta? Tinulungan ako ng mga teacher sa Agricultural Technology Center sa paggawa ng plan. Mahalaga ang market analysis. Kailangan mong pumili ng crop na may competitiveness. Pinili ko ang combined cultivation ng paprika at kamatis. Ito ang technology na natutunan ko habang nagtatrabaho sa farm. At maganda rin ang marketability. Lalo na, may tiwala ako na mapapabuti ko ang quality sa pamamagitan ng paggamit ng smart farming technology. Isumite ko ang business plan at naghintay ng screening. Pagkalipas ng 1 buwan, dumating ang interview notice. Ipinaliwanag ko ang aking pangarap sa harap ng mga screener. Nagpunta ako rito para hanapin ang ugat ng lola ko. Ngayon, gusto kong magtanim ng bagong ugat dito, sa pamamagitan ng pagsasaka. Paano makakatulong ang karanasan mo sa Pilipinas? Alam ko ang kahirapan, at alam ko rin ang pagkaawa. Ang business na ito ay hindi lang simpleng pagkakakitaan para sa akin, kundi ang buhay ko mismo. Siguro, naramdaman nila ang aking sinseridad, at pagkalipas ng 2 linggo, nakatanggap ako ng approval notice. Pera na hindi ko kikitain, kahit magtrabaho ako habang buhay sa Pilipinas. Nag-introduce din ang kapitan ng farmland. Isang malawak na lupa sa labas ng nayon. Dito ka magsimula.
Huwag mong problemahin ang upa. Sinimulan ang construction ng greenhouse. Nagdesisyon akong magtayo ng 6 na smart farmhouse. Habang nagpapatuloy ang construction, bumibisita ako sa site araw-araw. Chine-check ko ang bawat isa, nag-aaral, at personal na sumasali. Maya, gusto mong ikaw mismo ang gumawa ng lahat. Ngumiti ang construction manager at sinabi, sa akin po kasi ang farm na ito, gusto ko pong malaman ang lahat. Pagkalipas ng 2 buwan, sa wakas, nakumpleto na ang greenhouse. Umiyak ako nang makita ko ang kumikinang na greenhouse. Nagkaroon na talaga ako ng farm. Naglagay ako ng isang maliit na signboard sa pasukan ng farm. Maya Gulamov Smart Farm. Ang pangalan ko na nakasulat sa Bekistani at Ingles. Ipinagmamalaki ko ito. Nagsimula na ang pagtatanim ng unang crop. Nagtanim ako ng paprika at kamatis seedling at pinatakbo ang smart farming system. Real-time na chinecheck ko ang temperatura at humidity sa mobile app at ang sistema na kusang nagbibigay ng tubig. Talagang kamangha-mangha. Ngunit hindi sapat ang technology. Araw-araw, naglilibot ako sa greenhouse at personal na chinecheck ang kondisyon ng crop, ang kulay ng dahon, ang kapal ng tangkay, ang laki ng bunga maingat kong inoobserbahan, ang pagsasaka, ang kamay pa rin ng tao, ang pinakamahusay. Tama ang sinabi ng kapitan nang bumisita siya. Pagkalipas ng ilang buwan, dumating ang unang harvest. Talagang naantig ako nang anihin ko ang pulang paprika at kamatis na hinog na. Pareho ang laki at matingkad ang kulay. Humingi ako ng quality check sa Agricultural Technology Center. Grade 1 po. Talagang magaling ang pag-aalaga ninyo. Napuno ng kagalakan ang aking dibdib sa sinabi ng officer. Ang pagbebenta ay mas madali kaysa sa inaasahan. Nagsimula akong mag-supply sa malalaking supermarket sa pamamagitan ng regional co-op at nagsimula rin akong magbenta online. Lalo na dahil nalaman ang aking kuwento, tumaas ang order. Ang brand na premium agricultural products na inalagaan ng isang Bekistani Gene Youth ay nakakuha ng magandang reaksyon mula sa mga consumer. Ang sales sa unang buwan ay malaki at patuloy itong tumaas sa pangalawang buwan at ikatlong buwan. Ang net profit ay malaki. Ang pera na kinikita ko sa Pilipinas sa loob ng 1 taon ay kinita ko sa 1 buwan. Dahil sa pagkakaroon ng budget, kailangan ko ng ibang tao. Nag-hire ako ng 2 Vietnamese na worker at isang Cambodian na worker na nagtrabaho kasama ko sa farm. Maya, ang galing mo! Naging boss ka na. Binati ako ng Vietnamese na ate. Magtatrabaho din kami ng husto. Kahit maliit lang ang farm, masaya ako dahil may mga kasamahan akong nagtatrabaho. Nagkaroon ako ng oras para simulan ang iba pang gawain. Tuwing weekend, nagbo-volunteer ako sa Multicultural Center. Ang trabaho ko ay tulungan ang mga bagong foreign worker sa buhay sa Bekistan. Mahirap sa simula. Pero huwag kayong susuko. Nagawa ko. Kaya nyo rin. Ang aking karanasan ay naging pag-asa para sa kanila. Lalo na akong nag-focus sa pagtulong sa mga inapo ng Bekistani Gene. Nag-iisip ba kayong mag-naturalize? Tutulungan ko kayo. Ang tulong na natanggap ko, ngayon, ay ibinabahagi ko sa iba. Patuloy na lumawak ang farm. Pagkalipas ng 1 taon, nagdagdag ako ng 3 greenhouse. Tumaas din ang bilang ng empleyado sa 5. Lalo pang tumaas ang sales. Ito ay naging isang talagang stable business. Nagbigay din ako ng magandang balita sa aking mga magulang. Nanay, farm owner na ako. Kumikita ako ng maraming pera. Talagang ipinagmamalaki ka namin, Maya. Sa lalong madaling panahon, tatawagin ko kayo sa Bekistan. May family invitation visa raw dito. Nagtrabaho ako ng mas husto para matupad ang pangakong iyon. Isang araw, may request para sa interview mula sa isang lokal na newspaper. Gusto nilang isulat ang success story ng isang naturalized youth. Binisita ng reporter ang farm at nag-interview. Ano ang pinakamalaking pagbabago mula nang dumating kayo sa Bekistan? Ang pagkakaroon ng pangarap. Sa Pilipinas, nag-aalala ako sa kinabukasan.
Ngunit dito, pwede akong magplano para sa susunod na 10 taon. Maraming tao ang nagpadala ng encouragement message at dumami rin ang mga nagtatanong tungkol sa farm. May tumawag din mula sa barangay hall. Pwede po ba kayong sumali sa Consultative Council ng Multicultural Policy? Siyempre, kung makakatulong ang aking karanasan sa pagpapabuti ng policy, gusto ko itong salihan. Ipinaliwanag ko ang aking opinyon sa council. Ang kailangan ng mga naturalized citizen ay hindi lang pera. Mas mahalaga ang education at mentoring. Imposible po ito kung wala ang tulong ng kapitan at ng maraming tao. Tinanggap ang aking mungkahi at ginawa ang Naturalized Citizen Mentoring Program. Ako ang naging unang mentor ng program na iyon. 2 beses sa isang buwan, nakikipagkita ako sa mga bagong naturalized citizen at nagbibigay ng advice. Ang pagmamahal na natanggap ko ngayon ay ibinabahagi ko sa iba. Habang nagiging stable ang farm, nakilala ko ang mas malawak na mundo. Isang araw, may isang espesyal na mungkahi mula sa City Hall. Pwede po ba kayong maging ambassador para sa Multicultural Coexistence Festival? Ang Multicultural Festival ay isang malaking kaganapan na ginaganap taon-taon. Ito ay isang venue kung saan nagtitipon ang mga multicultural family mula sa buong bansa at ipinakikilala ang kanilang kultura. Masaya akong tumanggap. Gagawin ko po, kung kaya ko, sa panahon ng paghahanda para sa festival. Marami akong nakilalang multicultural family, mga babaeng lumipat sa Bekistan dahil sa kasal mula sa Vietnam, mga manggagawa mula sa Pilipinas, at mga student mula sa China. Talagang magkakaiba ang mga tao. Lahat sila ay nabubuhay sa Bekistan na may iba't ibang kwento. Nahirapan din ako sa simula. Hindi ko naiintindihan ang wika. Ngunit ngayon, ito na ang bahay ko. Ang mga anak ko ay isinilang din dito. Nakiramay ako sa kanilang mga kwento. Lahat kami ay naglakbay sa parehong landas. Sa araw ng festival, maraming tao ang nagtipon sa park. Iba't ibang kaganapan ang ginanap, tulad ng traditional clothing booth ng iba't ibang bansa, cultural performance, at exhibition. Umakyat ako sa stage bilang speaker sa opening ceremony. Daan-daang tao ang nakatingin sa akin. Kinabahan ako, ngunit malinaw ang sasabihin ko. Kumusta po? Ako po si Maya Gulamov. Hinawakan ko ang mic at nagsimulang magsalita ng dahan-dahan. Ilang taon na ang nakalipas, isa lang akong mahirap na tindera sa palengke sa Pilipinas. Madilim ang bawat araw dahil hindi ko nakikita ang kinabukasan. Tahimik na nakinig ang mga tao. Ngunit ang isang awit ng Bekistan na kinanta ng lola ko ang nagbago sa aking buhay. Nagpunta ako rito dahil sa awit na iyon at natagpuan ko ang ugat ng lola ko. Nanginginig ang aking boses, ngunit nagpatuloy ako. Hindi ako dayuhan, kundi isang pamilya na bumalik. At lahat kayo na narito ay pareho. Kami ay mahahalagang tao na lalong magpapayaman sa Bekistan. Nagpalakpakan ang mga tao. Pagkatapos ng speech, marami ang nakipagkamay sa akin. Talagang nakakaantig ito. Nagbigay din ito sa akin ng lakas. Lalo na, isang kabataang inapo ng Bekistani Jin ang lumapit sa akin. Ate, gusto ko ring mag-naturalize. Anong gagawin ko? Ibinigay ko sa kanya ang aking contact number. Tumawag ka lang! Tutulungan kita! Matapos ang festival, maraming tumawag sa akin. Mga taong naghahanda para sa naturalization. Mga taong nag-aalala tungkol sa pagsisimula ng negosyo. Mga taong gusto lang makipag-usap. Nakipagkita ako sa kanila hanggat maaari. Lalo na, gumawa ako ng online community para sa mga inapo ng Bekistani Jin. Ang mga kabataang inapo ng Bekistani Jin na nakakalat sa buong bansa ay nagtipon, nagbahagi ng impormasyon, at nagtulungan. Paano maghanda ng naturalization documents? May Bekistani language study material ba kayo? Magbahagi po ng job information, araw-araw, daan-daang message ang dumating. Nagbahagi ako ng aking karanasan at sinagot ang bawat isa, isang araw.
may tumawag mula sa government agency. Pwede po ba kayong sumali bilang panelist sa Bekistani Policy Discussion? Pumunta ako sa Tokyo at nakipagkita sa mga policy maker. Sa meeting room, nakaupo ang mga government official at expert. Ano ang pinakamalaking kahirapan na nararanasan ninyo sa field? Nang tanungin ako, sinabi ko ng totoo, huwag po ninyong titingnan ang document, kundi ang testimony. Huwag po ninyong titingnan ang document, kundi ang story. Nanahimik ang meeting room. Maraming Bekistani Jin ang nakakalat at nabuhay ng higit sa 5 taon. Natural lang na wala silang document. Ngunit ang kanilang alaala at awit at ang kanilang DNA ay hindi nagsisinungaling. Tumango ang ilang official sa sinabi ko. Tama po ang point. Pag-aaralan namin ang system improvement. Sa katunayan, pagkalipas ng ilang buwan, lalong pinagaan ang Special Naturalization System para sa Bekistani Jin. Tumaas ang weight ng testimony at circumstantial evidence. At pinasimple ang proseso. Kahit paano, nakatulong ang aking boses. May request din para sa interview mula sa isang lokal na broadcasting station. Gusto nilang gawing documentary ang success story ng isang Bekistani Jin youth. Binisita ng shooting team ang farm. Ang aking pagtatrabaho, ang pag-uusap ko sa aking mga empleyado, ang pagbisita ko sa bahay ng kapitan lahat ay kinunan ng kamera. Para kunan ang eksena, kung saan muli kong binibisita ang puntod ng lola ko. Binisita ko ang aking bayan pagkatapos ng ilang taon. Hinihintay ako ng aking mga magulang sa airport. Maya, tumakbo si nanay at niyakap ako ng mahigpit, ang anak namin. Talagang nagbago. Tinapik ni tatay ang balikat ko. Habang naglalakad papunta sa bahay, dumaan ang mga pamilyar na tanawin. Ngunit ngayon, parang kakaiba na sa akin. Ang aking puso ay nasa Bekistan na. Kinabukasan, binisita ko ang puntod ng lola ko. Kasama ko ang shooting team at tumayo ako sa harap ng lapida. Hinaplos ko ang lapida gamit ang aking kamay at tahimik na sinabi, Lola, nandito ako. Galing ako sa lupain na pinangungulila mo. Umiikot ang kamera, ngunit hindi ko pinansin. Ang awit mo ang gumabay sa akin, Lola, at natupad ko ang pangarap mo. Inilagay ko ang bandila ng Bekistan na dinala ko mula sa Bekistan sa lapida. Lola, magpahinga ka na ng payapa. Sisikapin kong mabuhay sa pangalan mo. Nang gabing iyon, matagal kaming nag-usap ni nanay at tatay. Nanay, tatay, mag-apply ako para sa family invitation visa para pumunta kayo sa Bekistan. Kumislap ang mga mata ni nanay. Oo anak, may farm na ako ngayon at naghanda na ako ng bahay. Handa na akong salubungin kayo. Pagbalik ko sa Bekistan, sinimulan ko ang paghahanda para sa family visa ng aking mga magulang. Naghanda ng mga dokumento, nagpa-screening, at naghintay ng approval dahil may karanasan na ako sa pagkakataong ito, mas madali ang proseso. Pagkalipas ng 3 buwan, approved na ang visa ng aking mga magulang. Habang hinihintay ko ang aking mga magulang sa airport, malakas ang tibok ng puso ko. Lumabas ang aking mga magulang mula sa arrival gate. Nanay! Tatay! Tumakbo ako at niyakap sila. Ito pala ang Bekistan na sinasabi mo. Tumitingin si nanay sa paligid at namangha. Dinala ko ang aking mga magulang sa farm ko. Lahat ba ito ay sa iyo? Hindi makapaniwala si tatay sa tanong niya. Opo, farm ko. Dito ako nagtatanim ng paprika at kamatis. Ipinakita ko sa kanila ang smart farming system. At nagulat sila, ganoon pala ang pagsasaka. Talagang kamangha-mangha. Nang gabing iyon, nagkaroon ng welcome party sa bahay ng kapitan. Welcome sa mga magulang ni Maya. Yumuko ng malalim ang mga tao sa nayon. Sa aking mga magulang, maraming salamat po sa pag-aalaga sa aming anak. Hindi po, si Maya po ang napakagaling. At marami kaming natutunan sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali, ipinalabas ang documentary. Ang pamagat ay Ang Anak na Tinawag ng Awit. Pagkatapos ng broadcast, explosive ang reaksyon. Kumalat ang kwento ko sa social media. At bumaha ng encouragement message.
Talagang nakakaantig. Nagbigay ito sa akin ng lakas. Ipinagmamalaki ko ang Bekistan. Lalo na, maraming Bekistani Gin Youth ang tumawag sa akin. Gusto ko ring mag-naturalize. Tulungan mo ako. Sa loob ng 1 buwan, nagbigay ako ng consultation sa 10 Bekistani Gin Youth. Ibinahagi ko ang aking karanasan at tinulungan sila. Napansin din ako ng gobyerno. Tumanggap ako ng Model Naturalized Citizen Award. Lumahok ako sa awarding ceremony na ginanap sa Nur Sultan. Si Maya Gulamov ay hindi lang matagumpay na nanirahan sa lipunan ng Bekistan, kundi nagbigay din ng mentor role para sa ibang naturalized citizen. Personal na ibinigay sa akin ng minister ang award. Binigyan ako ng pagkakataon na magbigay ng speech sa stage. Nagpunta ako rito dahil sa awit ng lola ko. At dito, nagsimula ako ng bagong buhay. Umalingaw-ngaw ang aking boses. Ang Bekistan ay isang bansa na tumutupad sa pangako. Binigyan nila ako ng tsanse. At nang nagsumikap ako, kinilala nila ang aking pagsisikap. Nagpalakpakan ang mga tao. Pagkatapos ng awarding ceremony, marami ang nakipagkamay sa akin. Dumating din ang president ng Bekistani Gin Association. Maya, talagang ipinagmamalaki ka namin. Ikaw ang pag-asa ng Bekistani Gin. Patuloy na lumago ang farm. Ngayon, umabot na sa 10 ang greenhouse at 12 na ang empleyado. Malaki rin ang sales na tumaas. Tumulong din ang aking mga magulang sa farm. Parang isang panaginip na makapagtrabaho sa ganitong magandang kapaligiran. Masayang sinabi ni tatay. Lumapit ang Obon Bekistani equivalent G na Vrus. Ginugol namin ang traditional holiday ng Bekistan kasama ang pamilya ng kapitan. Gumawa kami ng mga offering at nagpunta sa sementeryo. Lalo na, nakakaantig ang sandaling bumisita kami sa puntod ni Lolo Gulamov. Lolo, nandito na ang apo mo, si Aigul. Nagkita na ang pamilya pagkatapos ng 60 taon. Ngayon, kami na ang magpapatuloy sa kwento mo. Yumuko ang kapitan kasama ko sa harap ng lapida. Tiyo, magpahinga na po kayo ng payapa. Lahat po kami sa pamilya ay maayos. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na talagang nagkaisa ang pamilya. Sa huling araw, bumalik akong mag-isa sa puntod ng lola ko. Nag-special trip ako sa Pilipinas. Umupo ako sa harap ng lapida at kinuha ang isang sulat. Lola, ako ito, si Maya. Dahan-dahan kong sinimulan ang pagbasa ng sulat. Ang awit na kinanta mo, naaalala mo. Tawirin ang bughaw na bundok sa aking baryo. Nakatira ako sa baryo na iyon. Tumulo ang luha. Nahanap ko ang lihim na tinago mo sa buong buhay mo, Lola. At natupad ko ang pangarap mo. Matapos basahin ang sulat, inawit ko ang awit ng lola ko. Tawirin ang bughaw na bundok. Sa aking baryo, uuwi ako kapag namulaklak na ang bulaklak. Sa likod ng ilog, nandoon ang bahay ko. Sa burol na iyon, kinanta ko ito ng buo sa orihinal na wika, Bekistani. Lola, naintindihan ko na ang tunay na kahulugan ng awiting ito. At kung bakit mo ito kinanta, buong buhay mo, nangulila ka sa iyong bayan, ngunit hindi ka nakabalik. Ngunit sa pamamagitan ko, nakabalik ka na, Lola. Hindi namin malilimutan ang aming ugat. Hinding-hindi. Inilagay ko ang aking noo sa lapida at matagal na nag-isip. Sa eroplano pabalik sa Bekistan, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang sumisikat na araw sa ibabaw ng ulap ay napakaganda. Sa tabi ko, nakaupo ang aking mga magulang. Ngayon, lahat kami sa pamilya ay magsisimula ng bagong buhay. Sa Bekistan, ang pangarap ng lola ko ay natupad. Lumapag ang eroplano sa airport ng Bekistan. Ang tanawin ng Bekistan na nakikita ko sa labas ng bintana. Ngayon, ito na ang tunay kong bahay. Lumabas ako ng airport at huminga ng malalim. Ang hangin ng Bekistan, ang hangin ng aking bayan. Lola, umuwi na ako at hinding-hindi na ako aalis. Mga kaibigan, kumusta ang kwento ni Maya? Ang isang piraso ng tela at isang awit ng Bekistan
ang lubos na nagpabago sa buhay ng isang tao. Ang ugnayan ng pamilya na naputol ng higit sa 70 taon ay muling nagkonekta at ang pangarap ng lola ay natupad sa pamamagitan ng kanyang apo. Isang bansa na tumutupad sa pangako. Isang bansa na nagbibigay ng tsansa sa mga taong nagsisikap. At isang bansa na mainit na tumatanggap sa mga taong naghahanap ng kanilang nawawalang ugat. Kung susuportahan nyo kami sa pamamagitan ng like at subscribe, makikita nyo pa ang mas nakakaantig na kuwento. Ito ang Special Bekistan na nagpapakita ng mga nakakaantig na kuwento sa ibang bansa. Maraming salamat.